Okay, so dito naman po tayo sa listening part. So basahin po natin yung instructions sa number 1. Sabi po dyan, 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. So ibig sabihin lang po niyan, listen to the following and please select the drawing or picture that has relation or is related with the content that you heard. Sa Tagalog, makinig sa kasunod at piliin yung larawan na may kaugnayan sa content na narinig mo or sa narinig mong content. So yun po yung ibig sabihin ng instruction. So pakikinggan lang po natin yung audio and pipiliin natin sa choices kung ano yung may kaugnayan doon. So makinig pong mabuti. 1번. 다음을 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. 이 초록색 운동화는 어때요? 좋아요. 색깔이 예쁘네요. Okay, so isa pa po, makinig. 이 초록색 운동화는 어때요? 좋아요. 색깔이 예쁘네요. So kung naintindihan yung Churuksek Undongwa, kayang-kaya mo itong sagutan. Churuksek Undongwa. So kung di po naintindihan, ito po yung sinabi sa audio. Sabi dyan, 이 Churuksek Undongwa는 어때요? So ibig sabihin this, ito. Churuksek is a color meaning green. So dyan pa lang, pag narinig mo yung Churuksek, dapat ito na lang dalawa yung pagpipilian mo, yung 1 and 3. May sinabi pa kasunod, Undonghwa. Undonghwa. Ano ba yung Undonghwa? Undonghwa is yung sports shoes or sneakers, yung mga Nike. Ayan. So ito lang po yan, number 1. So that's the correct answer. Green sneakers. Yun yung ibig niyang sabihin. So, merong Oteo. Yung Oteo, ibig sabihin po niyan is, what do you think about? Or how about this? So, sa Tagalog, parang kamusta yan? Tinatanong mo yung opinion ng kausap mo about sa isang bagay. Sabi niya, kamusta itong green sneakers? So, ano sa tingin mo? Ano sa palagay mo itong green sneakers? Maganda ba? Parang ganun yung tanong niya. So, sagot ng babae, 좋아요. 색깔이 예쁘네요. So, 좋아요, ibig sabihin, that's nice, that's good. 색깔. 색깔 meaning po niyan is color. No? Kulay. Meron subject particle. And then, yung adjective po natin dito is 예쁘다, meaning maganda. So, pretty, maganda. Merong neo. So, yung neo, dinidikit lang po yan sa mga adjective or verbs to show admiration, no? Realization, admiration, or surprise. So yun po yung gamit niya. So sabi niya lang dyan, wow, that's nice. The color is pretty. So maganda daw yung kulay. So kahit di mo na yung maintindihan yung sinabi ng babae, basta naintindihan mo itong sinabi ng lalaki na Churuksek Undonghwa, so pwede mo nang sagutan yan. Number 1 is the correct answer. So bakit hindi pwede itong number 3? Though Churuksek siya, pero hindi po siya Undonghwa. So yung number 3 is a kudu. Kudu meaning po niya is yung mga formal shoes. So yun po yung kaibahan nila. Undonghwa, sneakers, mga Nike, yung mga sintas. Ito namang kudu, yung mga formal shoes, leather shoes. No? So number 2, bakit hindi pwede? So ito po kasi is parang color gray siya. No? So wensek. So hindi wensek, kamansek, black. No? Depende sa pagkakatingin mo na kulay. So ito rin, kamansek din to or wensek, gray or black. So ito naman, kudu, kamansek kudu. Ito naman, kamansek undonghwa. No? Yung number 2. So again, correct answer is number 1. Number 2 naman tayo. So basahin muna natin yung instruction. Sabi dyan, 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. So listen to the following
and please select the correct answer to the question. So yun po yung ibig niyang sabihin. So, pakikinggan lang natin yung audio, piliin yung tamang sagot sa sasabihin doon. So makinig pong mabuti. 2번부터 3번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 2번 모자가 빨간색이에요? 1. 네, 모자를 써요. 2. 네, 모자가 있어요. 3. 아니요, 모자가 많아요. 4. 아니요, 모자가 노란색이에요. Okay, so isa pa po, makinig pong mabuti. 2번 모자가 빨간색이에요? 1. 네, 모자를 써요. 2. 네, 모자가 있어요. 3. 아니요, 모자가 많아요. 4. 아니요, 모자가 노란색이에요. Okay, so ano kaya ang sagot dyan? So nagtatanong, sabi ng lalaki, Mujaga algansegiyeyo. Mujaga algansegiyeyo. So ito po yung sinabi sa audio. Mujaga algansegiyeyo. Muja meaning po niyan is hat, cap, sombrero. Merong subject particle. Alganseg. Alganseg, ibig sabihin po niyan is yung kulay na pula, so red. Ay iyeyo, yung is, are, sa kulay ginagamit. So sabi lang dyan, pula ba yung sombrero? Is the cap red? So yun po yung ibig niya sabihin. So hanapin natin dito, alin ba yung may kinalaman dyan sa tanong? Isa-isahin natin yung choices. Number 1, ne, muja를 써요. 네, 무자를 써요. Ibig sabihin ng ne, yes, oo. Muja, again, cap, sombrero, with object particle. Soyo. Soyo meaning using or use. Gumagamit. And kapag sinusuot sa katawan, yung isa po nitong meaning is to wear. Basta yung sinusuot ay sa ulo or sa parte ng mukha. So yun siya. So ibig niya sabihin, nakasuot daw siya ng sombrero. Yes, I'm wearing a cap. So malayo po dun sa tanong ng lalaki. So again, tanong ng lalaki, pula ba yung sombrero? So hindi mo pwedeng isagot yung number 1. Number 2, sabi, ne, mujaga isoyo. Ne, mujaga isoyo. So yung ne, again, is yes, oo. Muja, sombrero, with subject particle. Isoyo meaning to have. Sa Tagalog, meron. Sabi niya, yes, meron akong sombrero. So hindi naman tinatanong, no, kung meron siya or wala. Kaya X po yan. Number 3, sabi, Aniyo, mujaga, manayo. Aniyo, mujaga, manayo. So aniyo meaning no. Muja, again, cap, sombrero, with subject particle. Manayo, ibig sabihin naman po nito is marami. Many. So sabi niya, no, marami akong sombrero. Or maraming sombrero. So X din po yan, hindi naman yan yung tanong. Diba? Again, tinatanong kung pula ba yung sombrero. Kaya yung correct answer po dyan is dapat merong kinalaman din sa kulay. So yung correct answer is number 4. Yan na lang yung natitira. Diba? So, anyo meaning no. Mujaga, nuran색 iyeyo. Muja meaning sombrero with subject particle. Nuran색, ibig sabihin po niyan is yellow. And then iyeyo, again, is are. So, tinatanong niya, pula ba yung sombrero? No. The cap is yellow. Cap is color yellow. So, kulay dilaw yung sombrero. So that's the correct answer.
So isa pa sa pwede niyong gawing clue dito sa pagsagot, tingnan nyo kung ano yung ginamit sa tanong, sa audio. So naka-IEO yung tanong, so is, am, are. So malamang yung sagot na hinahanap niyan is meron din pong is, am, are. So isa po yan sa pwede niyong gawing guide sa pagsagot. So dito sa mga choices, isa lang po yung naka-IEO na is, am, are. So ayan lang po ang tamang sagot dyan. So isa po yan sa mga technique na pwede niyong gamitin sa exam. Pero mas maganda kung naiintindihan niyo talaga para sure ball na tama ang isasagot po ninyo. So next, dito naman tayo sa number 3. Makinig pong mabuti. 3번. 구두가 작아요? 1. 네, 구두가 비싸요. 2. 네, 구두가 무거워요. 3. 아니요, 구두가 조금 커요. 4. 아니요, 구두를 신고 있어요. Okay, so isa pa po, makinig. 3번. 구두가 작아요? 1. 네, 구두가 비싸요. 2. 네, 구두가 무거워요. 3. 아니요, 구두가 조금 커요. 4. 아니요, 구두를 신고 있어요. Okay, so ano kaya ang sagot dito sa number 3? So again, yung sinabi ng babae is 구두가 작아요. 구두가 작아요. So yung tinatanong ng babae is ito. 구두가 작아요. 구두 meaning po niyan is shoes, sapatos, yung mga formal shoes. Merong subject particle. And yung adjective po natin dyan is 작아요. 작아요, ibig sabihin po niyan is small, maliit. So tinatanong niya, maliit ba yung sapatos? So isa-isahin po natin yung choices. Tingnan natin kung alin dyan yung tamang sagot. Number 1, sabi niya, 네, 구두가 비싸요. 네, 구두가 비싸요. So nag-yes siya dito. So sabi niya kasunod, 구두, shoes, formal shoes, with subject particle, and then 비싸요 meaning po niyan is expensive, mahal. So expensive, mahal. So mahal daw yung formal shoes, yung sapatos. So X po yan, hindi po yan sumasagot sa tanong ng babae. So dapat pag nag-ne siya dito, dapat kino-confirm niya, dapat same yung adjective na gagamitin niya sa sagot. No? So X po yan, malayo yung sagot niya. Sabi niya, yes, mahal yung sapatos. So walang kinalaman sa tanong. Number 2, sabi, 네, 구두가 무거워요. 네 is yes, 구두 formal shoes with subject particle, 무거워요 meaning heavy, mabigat. So, oo, mabigat yung sapatos. Again, hindi naman po natin tinatanong. So X po yan. Number 3, 아니요, 구두가 조금 커요. 아니요, 구두가 조금 커요. 아니요 is no, hindi. Kudu again, formal shoes with subject particle. Jugum, ibig sabihin po ng jugum is bit, a little. Sa Tagalog, medyo. Koyo is big. Big. So sabi niya, no, yung sapatos ay medyo malaki. The shoes is a bit big. So medyo malaki. So yun yung sabi niya. So ito po yung sagot na hinahanap natin. So ito po yung sumasagot sa tanong ng babae kung maliit ba yung sapatos. Correct answer is number 3. No, yung sapatos ay medyo malaki. So pag nag-no, dapat may idea ka na. Yung hahanapin mo sa sagot is yung kabaliktaran ng tanong. No? So jagayo yung tanong, maliit. Nag-no dito, so dapat yung antonym or kabaliktaran na salita, yung mga kasunod niya na sasabihin.
Kabaliktaran ng small is big. So that's the answer we're looking for. 3 is the correct answer. Number 4, tingnan natin kung bakit ito naging mali. Sabi niya, 아니요, 구두를 신고 있어요. So 아니요 is no, 구두 formal shoes with object particle, and meron tayong verb dito. Meaning po lang shinta is to wear. Kapag yung mga sinusuot is sa paa, no? Mga footwear, medyas, sapatos, yung mga ganon. Merong present progressive form. Ibig sabihin, kasalukuyan niyang ginagawa. So, I am wearing shoes. Yun yung ibig niyang sabihin dyan. So again, hindi po natin yan tinatanong. Tinatanong lang natin kung maliit ba yung sapatos. Correct answer is number 3. Dito naman po tayo sa number 4. So basahin muna natin yung tanong. Sabi, 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? So 두 사람, dalawang tao, two person, with topic particle. Muot, ibig sabihin lang po niyan is what? Ano? With location preposition. Tehe. Tehe, ibig sabihin po niyan is about, tungkol. And then, marhada, ibig sabihin to speak or to talk. Merong uisunika, again, ito po is present progressive tense or form. Ibig sabihin, kasalukuyang ginagawa yung action. Naka-formal interrogative form lang po siya. Ibig lang po sabihin yan, tungkol daw sa ano yung pinag-uusapan ng dalawang tao. So, tungkol daw sa ano yung pinag-uusapan ng dalawang pakikinggan natin. So, makinig pong mabuti. Intindihin natin kung tungkol saan ba yung pinag-uusapan nila. 4번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 노란색을 좋아해요? 아니요. 파란색을 좋아해요. Okay, sa isa pa po, makinig. 노란색을 좋아해요? 아니요. 파란색을 좋아해요. Okay, so ano kaya ang sagot dyan? So kung narinig mo yung nuransek tsaka paransek, may clue ka na kung ano yung pwede mong isagot dito. Ano ba yung dalawang yon? Nuransek, paransek. So nuransek and paransek are colors. So alin ba dito sa choices yung may kinalaman sa colors? Of course, that's number 4, sekkal. Sekkal meaning po niyan is color. Kulay sa Tagalog. So, kung di po naintindihan, ito po yung sinabi sa audio. Nuransek을 좋아해요. So nuransek meaning po niyan is dilaw. Merong object particle. 좋아해요 meaning to like, gusto. So, sabi niya, gusto mo ba ng dilaw? Or do you like yellow? Sabi ng lalaki, 아니요. 파란색을 좋아해요. 아니요. 파란색을 좋아해요. So paran색, ibig sabihin naman po niyan is asul, blue. With object particle, and then 좋아해요 again to like. Sabi niya, no, gusto ko ay color blue. So, yung pinag-uusapan po ng dalawa is color, kulay, kaya number 4 is the correct answer. So, bakit hindi pwede yung number 1? Number 1, 날씨, ibig sabihin po niyan is weather. Panahon. So, wala namang kinalaman dyan. Number 2 is yuil, ibig sabihin day of the week. Yung Sunday to Saturday. So wala namang kinalaman doon, kaya etis po yan. Swimi, ibig sabihin naman po nito is hobby. Yung mga pinagkakalibangan, yung mga gusto mong gawin, hobby. So wala namang kinalaman dyan, kaya etis din po yan. Correct answer is number 4. So dito naman tayo sa number 5. Sabi, 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. So, ibig sabihin lang po niyan is makinig sa kasunod at piliin yung pinakatamang karugtong na salita. So yun lang po yung meaning niya. So pakikinggan natin yung sasabihin sa audio, piliin lang po natin sa choices kung ano yung pwede nating idugtong o isagot doon. So makinig pong mabuti. 5번. 다음을 듣고 이어지는 말로
가장 알맞은 것을 고르십시오. 유수프 씨는 무슨 옷을 입고 있어요? 1. 어제 바지를 샀어요. 2. 잠바를 입고 있어요. 3. 이 원피스는 좀 작아요. 4. 파란색 운동화를 좋아해요. Okay, sa isa pa po, makinig pong mabuti. 유수프 씨는 무슨 옷을 입고 있어요? 1. 어제 바지를 샀어요. 2. 잠바를 입고 있어요. 3. 이 원피스는 좀 작아요. 4. 파란색 운동화를 좋아해요. Okay, so ano kaya ang pwede nating isagot dyan? So actually, kung alam mo lang gamitin yung present progressive tense, yung mga tenses, dun pa lang, kahit yun lang yung maintindihan mo, pwede mo po itong sagutan. So ito po kasi yung sinabi sa audio. 유수프 씨는 무슨 옷을 입고 있어요? 유수프 씨는 무슨 옷을 입고 있어요? So sabi niya, Yusuf, pangalan niyan, merong Mr. or Miss. So Mr. Yusuf, merong topic particle. Musun, ibig sabihin po niyan is what. Sa Tagalog, anong. And madalas po yan may kasunod na noun. Yung noun po natin is ut, meaning damit or clothes. Merong object particle. Yung verb naman natin dito is ipta, meaning to wear. Suot. And yung tense ng verb natin is present progressive, meaning kasalukuyang ginagawa o nangyayari yung action. So, parang ating ing sa English po yan. So, ibig niya sabihin, what clothes are you wearing, Mr. Yusuf? Anong damit yung suot-suot mo, Mr. Yusuf? So, tingnan mo yung tense. Naka-present progressive. Hanapin mo na agad sa choices kung ano yung naka-present progressive. So, dito, isa lang naman. Kaya for sure, yan ay yung sagot na hinahanap po natin. So, the correct answer is number 2. Pero intindihin na rin po natin para madagdagan yung vocabulary po ninyo. Kasi mas maganda kung talagang naiintindihan mo yung choices para sulbol ka sa sagot. Number 1, sabi, 어제 바지를 샀어요. 어제 바지를 샀어요. 어제 meaning po niyan is yesterday, kahapon. 바지 meaning pants, pantalon. Merong 를 which is an object particle. 샀어요, past tense ng to buy, subot. Bumili. So, bumili daw siya ng pantalon kahapon. So naka-present progressive tense yung tanong, bakit ka sasagot ng naka-past tense? Kaya po X yan. Wala pong kinalaman dun sa sinabi ng lalaki. Number 2, translate natin itong tamang sagot. 잠바를 입고 있어요. So 잠바, ibig sabihin po niyan is jacket. Jacket with object particle. 입다, ibig sabihin naman po niyan is to wear. Merong gu 있어요. gu 있어요, ibig sabihin, present progressive tense. So parang ing sa English. So kasalukuyan daw siyang nakasuot ng jacket. I am wearing a jacket sa English. So that's the correct answer. Same parehas yung verb tsaka yung tense na ginamit. Kaya po yan yung tamang sagot. Number 3, bakit kaya to naging mali? So sabi niya, 이 원피스는 좀 작아요. 이 원피스는 좀 작아요. So, translate natin yan. Suburahin muna natin yung iba. So, ibig sabihin po niyan is this. Ito. One piece, ibig sabihin po niyan is dress. Merong topic particle. Again, merong jung. Ibig sabihin po niyan is little or bit.
Sa Tagalog, medyo. Tsagayo, again, meaning po is small, maliit. So yung ibig niya pong sabihin, itong dress na ito ay medyo maliit. So again, hindi po natin tinatanong yan. Tinatanong natin is, anong damit yung suot-suot mo, Mr. Yusuf? Kaya X po yung number 3. Number 4, sabi, paran색 운동화를 좋아해요. So paran색, ibig sabihin po niyan is blue, asul. 운동화, again, sneakers, mga Nike, sports shoes. 좋아해요 meaning like. Sabi niya, gusto niya daw ng blue na sneakers. I like blue sneakers. So again, hindi po natin tinatanong kung anong gusto niya. Tinatanong natin kung ano yung suot niya kasalukuyan. Again, correct answer is number 3. So make sure din po na i-memorize yung mga vocabulary na na-discuss natin. Malaking tulong po yan sa pagsagot niyo po sa exam. So wala pong tatalo basta marami kang vocabulary na baon. So hanggang dyan po muna. Sa susunod po ulit, like and follow our page na po para sa mga ganitong klaseng mga videos. So anyong.